Lumalala ang krisis pampulitika sa Turkiya. Nilusob ng pulisya ang punong tanggapan ng pangunahing oposisyon na CHP Party, na kilala rin bilang Republican People's Party, sa Ankara noong linggo at nagpaputok ng tear gas at rubber bullets. Matapos magbarikada ang mga taga-suporta sa loob ng 3 araw, ang pagsalakay ay kasunod ng desisyon ng korte na tanggalin si CHP leader Özgür Özil at ibalik ang dating pinuno. Ayon sa oposisyon, ito ay bahagi ng mas malawak na paghihigpit bagong eleksyon. Makakasama natin ngayon si Ayla Aylin Ginyakli, mamamahayag sa Istanbul para sa dagdag na detalye. Ila, bakit natin nasasaksihan ang ganitong kalakas na paghihigpit na yon? Ito na ba ang pinakamalaking hamon sa oposisyon ng Turkey? Bahagi ito ng matagal ng serye ng mga panggigipit sa pangunahing partido ng oposisyon. At marami ring tanong dito kung bakit ito nangyayari ngayon. Tiyak na nagbubunsod ito ng mga tanong kung nais ba talaga ng gobyerno na maidaos ng mas maaga ang halalan na nakatakda sa 2028. Dahil alam mo, ang Turkiya ay nagdaos ng huling pangkalahatang halalan nito noong 2023. Kaya si Erdogan at ang parlamento ay may natitira pang 2 taon sa kanilang termino. Ngunit ang nangyayari ngayon ay nagdudulot ng tanong kung maipapaaga ang schedule na iyon. Nagbabala ang Human Rights Watch na sinisira ng gobyerno ni Erdogan ang demokrasya ng Turkey gamit umano ang mapangabusong taktika laban sa CHP. Paano gumagana ngayon ang demokrasya sa Turkey, lalo na kapag may halalan? Napakagandang tanong yan. Alam mo, nagsimula ang buong insidenteng ito dahil ang pangunahing oposisyon matapos matalo sa halalang pampanguluhan laban kay Erdogan noong 2023 ay nagsagawa ng kongreso ng partido para palitan ang kanilang liderato. Karaniwan ito sa maraming demokrasya at mga sistemang parlamentaryo matapos ang matinding pagkatalo. Nagkaroon ng mga alegasyon ng pagbili ng boto na ibinasura ng isang mababang hukuman dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para patunayan iyon. Nagpasya na ang mas mataas na hukuman na may irregularidad sa botohan. May mga nagsasabi dito tungkol sa gobyerno at hudikatura at maraming tanong sa kalayaan ng hudikatura sa Turkey. Dahil karamihan sa mga hukom ay hindi direktang itinalaga ni Erdogan, na ito ay talagang isang uri ng maniobrang pampulitika. Ang korte na nagkansela at nagpatalsik sa pamunuan na nanalo noong 2023 ay ibinalik ang dating chairman si Kemal Kılıçdaroğlu na natalo kay Pangulong Erdogan nang hamunin niya ito para sa pagkapangulo noong 2022. Sobrang hindi siya popular, hindi lang sa pangkalahatang publiko, kundi pati na rin sa loob ng partido mismo. Kaya ngayon, may mga tanong kung magpapatawag ba siya ng Kongreso para makapili ng bagong leader. Yan ang dapat mangyari. Kung ipagpaliban niya yon at mauwi sa posibleng maagang eleksyon, siguradong magkakagulo ang oposisyon. Sa tingin mo ba hahantong ito sa mas marami pang protesta mula sa oposisyon? Napakagandang tanong yan. Alam mo, sa ngayon ay wala pa. Nakita natin ang pamunuan o dating pamunuan, depende sa pananaw mo, nagmarcha sila sa mga kalsada at pumunta sila sa parlamento. At may ilang maliliit na protesta sa Istanbul. May ilang libong tao na nagtipon-tipon para tutulan ang pag-agaw sa kontrol ng partido. Pero sa ngayon, hindi naasahan na makakakita tayo ng malalaking malawakang protestang kontra gobyerno tulad ng nakita natin nung nakaraang taon ng inaaresto ng pulisya ang kilalang alkalde ng Istanbul na nagdeklara ng kanyang sarili bilang kandidato para hamunin si Erdogan sa 2028. Naging sanhi ng pinakamalalaking protestang kontra gobyerno sa mahigit isang dekada. Wala tayong nakikitang ganoon na yon. At isang dahilan ay maaring papasok na tayo sa mahabang linggo ng mga pista opisyal dito. Eid na kasi simula Miyerkules. Isa pang dahilan ay baka nakikita ito ng mga tao bilang panloob na alitan sa partido ng mga lider. Ayon din sa namumunong partido. Desisyon at ang mga naging epekto nito. Maari rin at isa pang dahilan ay nadidismaya ang mga tao dahil pakiramdam nila hindi nakakagawa ng pagbabago rito ang paglabas sa lansangan. Marami pa tayong kailangang bantayan sa Turkey. Salamat Ayla Aylin Ginyakli sa pagsama sa I24 News English para talakayin ito. Salamat.